Magandang umaga! Ayan, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon for the gift of life. Salamat na every Sunday, magkakasama tayo magkakapatid para purihin at pasalamatan ang kanyang pangalan. Actually, hindi lang naman po Sunday, tayo po ay nag-worship sa Panginoon. We have our ways of worshiping the Lord. Iba-ibang pamamaraan po. Pero ang kainaman po kasi pag tayo po ay nasa church, kasama po natin ang ating mga kapatiran. Okay po? So, naka-flash na po ang title ng pag-uusapan natin. It's about walking worthy of the Lord. Ang verse po nito ay, ang text, ay nasa Colossians 1:9-10. So, pwede po tayong tumayo para basahin po natin ang... Teka, bakit? Ayan. Colossians 1:9-10. Sabay-sabay po nating basahin. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will, in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Basahin natin sa Tagalog kasi parang mas feel natin sa puso natin. Okay, go. Kaya nga, mula nang mabalitaanan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong pinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pag-unawang mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. Pray po muna tayo. Panginoon ang Diyos na aming Ama, tunay Lord na Ikaw ang Diyos na source of our wisdom, source of our knowledge. Panginoon, nihiling ko po ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa amin sa pag-aaralan namin ngayong umagang ito. I pray, Father God, na magiging worthy messenger mo ako for today. Anoint my lips, Lord, na sasabihin ko lang ang mga dapat sabihin ayon sa iyong kalooban. Itago mo po ako, Lord, sa iyong likuran para kayo po ang makikita habang inaaral po namin ang iyong mga salita. And mostly, Lord, yung aming pag-aaralin ng mga salita, ang purpose po nito ay makilala ka namin ng lubusan. Makilala ka namin as our Lord and Savior, and most of all, Lord, makakasama ka namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat sa iyo, Ama. Patuloy ka namin, Lord, na pinapapurihan at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Pwede na tayo umupo pala. Okay, next slide please. Alam mo ninyo, yung binasa natin, Colossians 1:9-10, prayer po ito ni Paul para sa mga Colossians. At siya po ay nasa kulungan. Actually po, yung buong book ng Colossians, Philippians, at iba pang mga books ay sinulat po yun ni Paul nung siya po ay nasa kulungan. So, ang sabi doon, kaya nga nung marinig namin ang tungkol sa inyo. Kasi wala po si Paul nung panahon na yon sa Colossians. So iyan, naririnig niya na ang mga mananampalataya ay lumalakas sa kanilang faith sa Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya, mula nung marinig namin ang iyong balita tungkol sa inyo, hindi ako tumigil sa pagpe-pray para sa inyo. So continuously Paul prayed for the Colossian Christians. Take note mga kapatid ha, Christians po sila. But still, pinapanalangin po sila ng Apostle Paul. Ano ang laman ng panalangin niya? Number one bullet. To fill the Colossian Christians with knowledge of God's will
spiritual wisdom and understanding. So this is more of, Lord, bless them with knowledge. Wisdom, mamaya pag-uusapan natin yan. Pangalawa, na sila po ay mamuhay na kalugod-lugod sa iyo. A life that pleases God. Pangatlo, that they bear fruit in every good work and increasing knowledge of God. So ito po yung prayer ni Paul. By the way, next slide please, bago po ako magpalaot, ang title natin po ay Walking Worthy of the Lord. Pero naririnig din po ninyo yung Running the Christian Race. Actually, minessage ko po yung July 2023. So sabihin nyo, Sister Letty, ano ba talaga yan? Walk or race? Pareho po mga kapatid. Christian life is really both a walk and a race. Ano ibig sabihin ng walk? This is walking with Jesus. Ito po yung araw-araw na pamumuhay natin kasama ang ating Panginoong Jesus. Araw-araw, pagising natin sa umaga, nagtrabaho, hanggang umuwi sa bahay, natulog. Oh, that's one day, 24 hours. At sometimes po may araw na malakas tayo. May araw din pong nanlulupaypay tayo, lalo na kung tayo ay may sakit, na-stress sa trabaho, nanlulupaypay po tayo. But we do not stop walking with the Lord. So ito po yung sinasabi dito sa walking. It's our daily relationship with the Lord. Ano naman po yung running the race? Ito po yung haba ng panahon na tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya nakalagay po yan, following Christ takes commitment and perseverance until the end. Okay po? Kasi sa buhay Kristiyano, like ako, 40 years na po akong Christian. Grabe, no? Pero, yung race ko po, hindi po yan madali. Ang dami ko po dinaanan na mga pagsubok. Minsan dahil po sa katigasan ng ulo ko, maling mga decisions, sometimes naman po may ibang mga factors, pero we continue the Christian race. So kailangan po yan ng perseverance. Hindi pwedeng, pag ikaw ay may problema na, ayoko na Lord, hindi po pwede yan. At sabihin mo, ayoko na kasi ako ay natisod kay Sister Letty. Ayoko na, Lord. Hindi po yan ang Christian race na sinasabi natin. Ang Christian race po ay kailangan ng commitment. Number 1 po, and endurance. Ano yung endurance? Yan yung lakas natin to persevere. Until the end. My good, mga kapatid, until the end. Hanggang sa dulo ng buhay natin. At ang lagi natin sinasabi, habang tinatakbo natin yung Christian race, at the end of our lives, gusto nating sabihan tayo ng Panginoon na, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master's kingdom. So, yan, ganyan po mga kapatid. So, klaro yun ha. Christian life is both a walk and a race. Okay? So, ang next slide please. Ang gusto nating pag-usapan ngayon is, paano nga ba ako lalakad na worthy of the Lord? Paano ako, how would I walk in a manner worthy of the Lord? Ano lang po to? Initial na sinasabi ko, our daily walk with the Lord is not about perfection. Hindi po lahat tayo pala ay hindi perfect. Sino lang ang perfect sa buha, sa mundo? Nung si Christ ay nandito. Even po, yung si Mang Perfecto na nagtitinda po ng ice cream dyan sa daan, hindi po perfect. Diba? Nag-joke na nga ako eh. Yan po, wala pong perfect. Pero ang sinasabi dito, we are on the right direction. Sa tamang daan po tayo lagi.
kasama ang ating Panginoong Jesus. So, next slide. Ano nga ba yung walking worthy of the Lord? Parang sabi, hi, Miss Letty, highfalutin naman yung walking worthy of the Lord. Pero ang sinasabi lang niya, mga kapatid, it is a lifestyle. Ano nga ba yung lifestyle? Ano ang gawin mo sa buhay? Iba-iba. Kahit nga magkakapatid, iba ang gawin ng buhay, di ba? Kaming magkakapatid, iba-iba ang lifestyle namin. Tayo din, dito sa church, 100 plus tayo. Iba-iba ang lifestyle natin. Meron pong outgoing, gusto laging nasa labas. Yung iba naman, homebody, gustong laging lang nasa bahay, kasama ang nanay at nasa kusina. O di ba? Yan ang pinakamasarap lagi. So, meron din pong buhay na magastos. Wow, pag nagkapera, para one day millionaire. Meron naman pong iba na pag nagkapera, 90% dapat na save. 10% pang gastos. Asan sa Panginoon? Later na. Hindi po yan ang sinasabi natin ha. Dapat ang pamumuhay natin ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi diyan, a lifestyle that reflects, nagpapakita sa value ni Christ, characterized by spiritual growth, fruitful works, obedience, and joyful living. So, dapat yung lifestyle natin ay katulad ng mga values ng ating Panginoon. At hindi lang po ito sa nakikita. It involves our pag-iisip, interest, ang values na pinakikita natin. This is the lifestyle. Siguro very familiar tayo sa lifestyle of the rich and famous. May ganyan pa ba ngayon? Wala na. Meron pa rin? Di ba? Grabe, no? Kung mapanood mo yon, gara ng mga sasakyan, mga kinakain, mga travel, etc. Pero meron po ba na show na nagpapakita na lifestyle of a Christian that pleases God? Meron bang ganon? O tayo magpo-produce niyan? Diba? So, yun po ang walking worthy of the Lord. It's a lifestyle. Ano ang gawin natin sa ating araw-araw na pamumuhay? And then, pangalawang bullet po, it is not about earning salvation. Dahil po marami pong nag-aakala na dapat ako ay mabait, dapat ako ay giver, dapat ako ay humble, para ako po ay maligtas. Hindi po yun. Ang kaligtasan natin ay tapos na nung tayo po ay, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus as our Lord and Savior. Yan po ang salvation. So, kaya tayo lumalakad ngayon, nakalugod-lugod sa Diyos because we are saved. Because tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Okay po? So, although may mga non-Christians, di ba, na parang, ang ano naman niya, ang ayos ng buhay, ganyan-ganyan. Pero, hindi po yun. Kasi, ang una pong requirement, walking worthy of the Lord, is that you are saved. Tinanggap po ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior. At nasa pangatlong bullet, ang buhay natin ay karapat-dapat at kalugod-lugod lagi sa Panginoon. So sabi ko ulit, this is a walk. Hindi po ito takbuhan. Diba? Sa pagtakbuhan, pag sinabing, lalo na yung mga sprint, di ba, yung mabilis tumakbo, grabe, sobra. Pag sinabi ng, on your mark, get set, go, sobra, ganun agad. Pero, hindi po lahat nakaabot sa finish line. Sa gitna, merong nang lupaypay, merong nahilo, hindi na nakatapos, napatid, ganyan. Hindi po yan. It's a steady walk. Pwedeng mabagal ka, dahil meron pong mga Christian na mabagal ang growth, pero ang importante po, steady po ang ating walking worthy of the Lord. Okay? So, next slide. Walking worthy of the Lord with knowing God's will. Sa verse 9b, sabi ni Paul, dun sa kanyang prayer, filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding,
So, take note of the word begins. Nag-uumpisa. Ang paglakad natin sa kalooban, ang paglalakad natin, working with the Lord, ay para alamin po ang kanyang kalooban. Okay? Akala po, nung bata pa kami, akala po namin yung God's will ay yung partner mo. Kaya di ba, uy, alam mo ba kung sino na yung God's will mo? Di ba ganun? Parang hindi pala yun. Pag may nanliligaw, uy, siguro siya na yung God's will mo. Ano? Hindi po yon mga kapatid. Ang God's will, ano yung nilalaman ng salita ng Diyos na nasa Bible. Yung tunay na katotohanan about the Lord's kalooban, ang kanyang utos sa atin ay nasa Bible. Kaya po lang, ang tawag po niyan ay scriptures. Ngayon po talaga, sorry po at sasabihin ko po sa inyo, pag ikaw po ay isang Kristiyano at wala po kayong Bible, question mark po ang iyong pagka-Christian. Sabi mo, Sister Letty, judgmental ka. Hindi po. Kasi iyon po yung nakalagay sa Bible. Ang God's will ay nasa salita ng, ang God's will ay nasa Bible. Kung wala kang Bible, ano inyong babasahin? Paano niyo mamalalaman ang kalooban ng Panginoon if you don't have a Bible? Alam mo ninyo, wala namang masama doon sa, ayun, ang cellphone naman yun eh. Pero alam mo ninyo, kasi nga ako matanda na, 65 years old, I still prefer the hard copy. Bakit? Kung makita po yun ninyong aking Bible, puro highlight po yan. Nakita ko yung Bible ni Chippy, bukod sa highlight, meron pa ditong mga notes. Kasi po, iyon po yung nakakatulong sa atin para mas malalaman po natin ang kalooban ng Panginoon. Ang daming version po ng Bible. Ito, English Standard Version. Yung iba, New International Version. Merong King James, New King James. Depende kung ano gusto nyo. Even Tagalog po, maraming version ng Bible. Merong mabuting balita, yung binasa natin kanina ay ang salita ng Diyos. So, ito na naman po, nagsisirmo na ang Sister Letty, ano? Kung tayo po ay nakakabili ng mga shoes na mamahalin, may Bible po na libre. May Bible po, nagti-300 pesos lang. And that should be our manual for life. Take note ha, hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi po kayo nagbabasa ng Bible. At kung wala kayong Bible, wala po kayong babasahin. Okay, next. Next slide. Ayan na. Ayun na pala, nauna na po ako. Nauna na po ako sa aking slide. God's will is revealed through His Word, guided by the Holy Spirit. Alam mo ninyo, many times na nagbabasa ako ng Bible, sometimes po hindi ko po naiintindihan. Pero, pag nagbabasa po tayo ng Bible, ulit-ulit at sabihin mo, Lord, give me wisdom. Paano ko po ito maintindihan? Ayan, naiintindihan po natin. Because the Holy Spirit is guiding us while reading His Word. God's will, speaking of God's will, lahat po ng aspeto ng buhay natin, pagninegosyo, friendship, neighbor, etc., marriage lalo na, ay nasa Bible po yun. Even ngayong, maalaala ko si Brother Felix nun, even yung paghahasa, di ba? Paghahasa ng kutsilyo, ay nasa Bible po yun. So even po yung pagkakaibigan ka, neighbor, sinasabi, Proverbs ba yun? A neighbor is better than a brother who is far away. So, ano ang God's will? Mahalin ang iyong neighbor. Pero very, very difficult, ano? Lalo na yung neighbor mo na medyo, pero still, we have to do it. Mga kabataan, pasensya na, sasabihin ko ito. 2 Corinthians 6:14, wala pa akong pinatatamaan nito. This is in relation to God's will.
2 Corinthians 6:14, sino nakaalaala? Do not be equally yoked with unbelievers. For what has light to do with darkness? Si Leti naman, palibhasa matanda ka na, no? Wala ka ng love life. Ang sinasabi po nito ng Panginoon, kayo pong mga kabataan, o yung mga byuda, wag po kayong makipag-boyfriend or girlfriend sa hindi po Christian. Pero sad to say po, dito po nag-fail lahat ng Christians. Ay, hindi naman po lahat, maraming Christians. And mind you po, ako po ay nagiging nagkasala, hindi naman basta ano ba yun? I break this God's will instructions of the Lord. Akala ko kasi Christian, hindi naman pala. And then it ended up in nothing. Pero mahirap po yun. May mga kwento po tayo na grabe, ang galing mag-devotion, ang galing ng tumugtog ng mga instrument, pero iniwanan po yun because of the non-Christian girlfriend. Ito po, totoo po itong nangyayari na okay po sa kanya na itakwil siya. Basta ikasal lang sila. At ang hirap po, kasi Christian family, ang kasal po nila ay sa Catholic. So there was a dilemma. Kung paano ang Christian family nag-iisip na, ano ba yan, a-attend ba tayo or hindi? Ultimately po, para lang masuportahan yung bata. Hindi naman bata. Ano na yun eh? 25 or 26 years old, umattend sa Catholic wedding. So, it's very uncomfortable. At ang anak, saan binautismohan? Siyempre sa Katoliko. Kasi very diehard yung parents ng babae. So, ganyan po. At yan po ay part of God's will. Isa lang po yan. At kung hindi ka nagbabasa ng salita, hindi po yun na nalalaman. Number 2 po, spiritual wisdom helps us apply truth in our daily life. The Bible po has the truth in it. Sabi, the truth will set you free. At ang truth po nandito. Wala po sa social media, wala po sa Facebook, fake news nga yun eh. Dito po yan lahat. At mai-apply po natin yan sa ating buhay kung tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Pag alam po natin ang kalooban ng Panginoon. In making decisions, dito po yan sa application, in making decisions, big decisions or small decisions, ask the Lord. Kung mag-engage ka ng business, kung kayo po ay bibili ng bahay, bibili ng kotse, ask wisdom from the Lord. Ang God's will po sa salita niya ay katulad po ng GPS. Ito po ay familiar ang mga drivers nito. Global Positioning System na yung magtuturo kung saan kang daan. So, mind you mga kapatid, kung wala po tayo kung hindi po natin alam ang salita ng Panginoon, many times po na tayo po ay magkamali ng liko. Kung akin pong ititrace ang aking buhay for 40 years, marami po akong liko. Pero ang kainaman, pag tayo po ay humingi ng patawad sa Panginoon, iayos niya ang daan. Iayos niya yon hanggang sa mabalik ka sa tunay na katotohanan ng salita ng Panginoon. So yan po. Application. Next slide please. Engage. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos na nasa Bible? Engage in regular. Regular po ha. Sabi, Sister Letta, regular naman yan. So pwede once a month? Regular naman yan. Once a week? Regular din yan, di ba? Pero no. It is a daily relationship with the Lord. Tanong ko ka lang kayo, gaano kayo
Gaano po ang iyong prayer and devotion to the Lord every day? Alam mo ninyo kung ilang minuto tayo, meron ng isang araw. Oy, kinumpute ko yon, promise. It's 1,440 minutes. 1,440 minutes. Ano ba naman yung bawasan mo ng 30 minutes? Para mag-devotion ka, para mag-pray ka. Ilan pa yung natira sa'yo? 1,410 minutes in a day. Hindi ba natin yan maibigay sa Panginoon? Pagdadamutan ba natin siya ng 30 minutes of our daily time just to pray and have devotion sa kanyang salita? Okay? Well, sa inyo na po yan. Pangalawa, seek the Holy Spirit's guidance for spiritual wisdom and understanding before making decisions big or small. Ito pong spiritual wisdom, hindi po ito head knowledge. This has something to do with your lifestyle. Di ba? Walk nga eh. So, this has something to do with your lifestyle. Decisions big or small, dapat konsultahin natin ng Panginoon. Reality check. Ay, Mare, pabili kami ng bahay. Namimili na nga lang kami kung saan eh. Ay, ano kaya ang mabuti? Unang kinonsulta si Kumare, si friends, before nag-pray sa Panginoon. Yung pala, yung bahay na yon ay palpak. Kasi wala pa ng titulo. O di ba, na-disgrasya ka ngayon. Ay, nag-isip na kami na bumili kami ng car. Actually, ang pinag-uusapan na lang namin sa bahay ay anong color. Yan. Pero, hindi ko ninsulta ang Panginoon. Yung palang ahente ay swindler. O di natanga yung 500,000 mo na pang down payment. So, it's spiritual wisdom. And that is from the Lord. Wala pong spiritual wisdom na nabasa mo, na nakuha mo dyan sa Facebook. Ay, meron naman din siguro yung mga tunay na mga nababasa natin. Okay? So, number 3, cultivate a practice of listening to God and being sensitive to His voice in our daily lives. Pagising natin sa umaga, kung una nating hinahawakan ang cellphone para titingnan ang update ng ating mga friends, you cannot listen to the Word of God. You cannot listen to His voice. Kung ang una nating tinitingnan ay yung Instagram, TikTok, ano na kaya nangyari dito? We cannot hear. Pero pag ikaw po ay nag-spend ng time praying to God, maano mo yan ma-discern mo yung kanyang small voice. So, iyan yung umpisa ng paglalakad natin worthy of the Lord. Okay? Pangalawa po, Proverbs, next. Proverbs 3, 5, and 6. This is a familiar verse. Siguro, pag pinataas ko ang kamay ninyo, almost everyone here can recite Proverbs 3, 5, and 6. Pero ito po ba ay ina-apply natin sa ating pamumuhay? Are we really trusting God sa mga decisions natin sa buhay? Magnegosyo pa ako, Lord? Hindi. Are we really trusting God kung ano ang dapat nating gawin sa mga bagay-bagay na may concern sa atin? Even yung pagpapagamot po, pinagpipray po namin yun. Kasi sa daming doktor, sa dami ng gamot, we pray kung ano ang tama dyan. So yan. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Okay? Next. Walking worthy of the Lord means, living to please the Lord. Kaya sabi ni Paul, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Next, our goal, shift from pleasing people
to pleasing God. Yun pong mga ginagawa natin sa buhay, yung ating mga ministry, lalo na pag magaling na magaling tayo, take note po. Our purpose is to please God rather than for ourselves. Kaya nga, di ba, minsan pag may nagpuri sa'yo, uy, ang galing mo naman, to God be the glory. Hopefully, we mean it really, Lord. We mean it really, na it's for God's glory. Hindi lang through the mouth. Kasi yan ang dapat sabihin no. Should from the heart na, Lord, this is for you. I am doing this para mapapurihan ang iyong pangalan. What sort of speech ang ating ginagamit lagi sa araw-araw? Mahilig tayong magmura? Hindi po yan kalooban ng Panginoon. Hindi po yan pleasing sa Panginoon, mga kapatid. Kung tayo ay naggers, ating mga anak, siyempre, lalo na sa asawa, kung pasaway din yung asawa, hindi lang nagger, gaganunin mo pa. Pero everything can be pag-uusapan po. Kung tayo po ay nag-isip ng masama sa kapitbahay, dahil ang kapitbahay namin ay may aso, laging smelly ang aming garden. Mamaya, aso ka, lagot ka mamaya. Oy, masama yon. That is not pleasing to God. Pag ikaw po ay hindi mo maiiwasan ang drinking, and smoking, and going with friends na hindi po mananampalataya and would lead you to bad life, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Okay po? So, lahat po yan, even our actions, kasama po dyan sa pleasing the Lord. Even yung pag-iisip po natin, hayaan nyo yung pag-iisip natin, akala nyo, wala naman, hindi ko naman nasabi. Oy, nababasa ng Panginoon yan. Yung iniisip natin na hindi kaaya-aya sa Kanya. So, this is more of calling us to live a life, kahit saan tayo, may nakakita or wala, saan ka man, that is pleasing to God. Pangalawa po ay obedience. This is the final call for us Christians. Laging sinasabi yan ng Panginoon through Sister Babes sa ating, dito sa atin, obedience. Kasi po, kahit gaano po, na-memorize nyo yung buong Bible, pero hindi po kayo sumusunod sa Panginoon, wala po yan. And it should be out of love, not obligations. Para po yung, di ba, gusto kong i-please ang Panginoon because I love the Lord. Di ba? Di ba tayo din mga parent, kung sinusunod po tayo ng ating mga anak, masayang-masaya tayo, di ba? Kasi obedient sila. And because mahal nila tayo as parents. Okay? Application. Number 2. Strive to live a life that pleases God in all areas of our lives. Lagi nating naririnig, di ba? I am a work in progress. Pero mag-reflect po kayo. Or ako din, magre-reflect din ako. Is there really progress in our Christian life? Lagi nating naririnig yan, sina Sister Yen, sina Brother Felix, sinasabi, mas kilala ko ang Diyos ngayon kaysa nung una, years ago, na siya ay na tinanggap ko sa aking buhay. So ayun po, hindi po yan madali, kaya nga strive Strive means you have to do efforts. Effort na mamuhay ka na kaaya-aya sa Panginoon. So, kung ikaw ay Christian for 30 years at hindi po nakita ang pagbabago sa iyong buhay, tanungin niyo po ang inyong mga sarili, what's wrong with me? It's not what's wrong with the Lord, What's wrong with me? Kasi tayo po dapat ay namuhay ayon sa salita ng Panginoon, growing every day with Christ. Conscious effort. Again, conscious effort means purposive.
Means, meron ka talagang effort din na ginagawa para, ano naman ito? Reflect Christ's character in your daily interactions. Ang gusto ko lang pong bigyan ng pansin dito ay yung pagiging humble. Kasi yan po talaga, alam mo ninyo, pag pinag-usapan natin yung humility ng Panginoon, ay, maiiyak ka talaga. Kasi imagine Creator of the universe, pinanganak sa sabsaban, doon pa lang, tapos namatay sa krus. Nakahiya-hiya. As parang katulad ng isang criminal, but hindi siya nagreklamo nito, mga kapatid. He is being humble in all ways. Remember, yung lagi kong sinishare sa inyo, every day of our life, daily interactions was our ABC. Who remembers this? A stands for appearance, B, behavior, and C, conversations. Remember this always. Ang akin bang pananalita will glorify God? Kung ako po ay nagsi-cellphone, that is something to do with behavior na pala, no? Mamaya na yan. Yung aking pananalita, yung aking damit, na pleasing ba ng Panginoon? Behavior. Kung tayo po ay nagsi-cellphone habang nasa church, habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, tingin mo kaya napiplease ang Panginoon doon? Nung kinakausap ng Panginoon, yung mga, sabagay, wala pa namang cellphone noon yung mga alagad, hindi po sila nakahiga Di katulad nung pag nagbiyo tayo minsan, mga nakahiga pala habang nagbibiyo. Pero hindi ko alam kung sino yun So remember mga kapatid, ito lagi. Appearance mo, behavior mo, conversation mo, pleasing ba yan sa Panginoon? Okay? Number 3. Ito pa, meron pa pala. Next slide. Ito, very, very familiar verse then. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. 1 Corinthians 10:31, so whatever you do, you eat or drink, do it all for the glory of God. Ito mga kapatid, sana, of course, hindi nga naman tayo perfect, pero we make a conscious effort, strive to do, to please God in our daily walk and interactions with others. Okay? Pangatlo na ako. Matatapos pa ako 11:10 kasi nag-start pa ako ng 10:10. Walking worthy produces fruitful good works. Number 1 is we have to begin with to know God's will. Pangalawa, we have to live a life pleasing to the Lord. Pangatlo, meron ba tayong na-produce na fruits sa pagiging Kristiyano natin? Sabi ni Paul, being fruitful in every good work. Okay, next. Good works are evidence of your genuine faith. Kaya hindi pwedeng magtago ka, hindi lang obvious na ako'y Christian. Hello? Kasi ang Christian dapat pinakikita at ito ay nag-produce ng good works. Siguro pag naano ninyo yung Ephesians 2:8-10, di ba? You have been saved by faith. It is not a gift. It is not of yourself. It is a gift of God. It is not through good works. Because many will boast. At sa verse 10 nakalagay, you are God's craftsmanship. Parang, God designed us to do good works. Yan pala. God designed us to do good works. So, kaya po tayo may good works, it is a result of your faith. Pero kung may faith po tayo na wala kang good works, ang tawag niyan, patay.
patay na pananampalataya, sabi ni James. Okay? So, ang tunay, pangalawang bullet, true knowledge of God results in practical and visible outcomes. Practical, visible, kaya nga po nakikita eh. Hindi pwedeng itago. At kung ikaw ay Christian na ano ba tawag nun yung agent na nagtatago? Sorry, hindi ko na maalaala. Secret agent. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. We should not be secret agents of Christ, but the values of Christ should be seen in our lives through our good works. Okay? Ngayon, meron pa. Next. Sabi ni Christ, we have to produce good works. Pero, John 15:5 says, I am the vine. Sabi ni Jesus to I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, for us to bear fruits, we have to be connected to the vine. We have to be attached to Jesus. Kasi siya po, Holy Spirit, siya po nagbibigay sa atin ng lakas every day sa buhay natin. Alam mo ninyo, kahit kaming mga retirees, akala nyo stress-free life, hindi po totoo yon. Nung kami po ay nag-retire, ako 5 years ago, nag-retire ako, sabi niya, goodbye, ano nga yun yan? Goodbye tension, hello pension. Goodbye tension, hello pension. Hindi po totoo yon. Stressful din. Yung nasa bahay ka, nakikita mo ang dami-daming kalat, mai-stress ka din, di ba? Pero, dapat ma-overcome natin yon, di ba? O, yung anak mo na makulit, lagi mo nang nakikita. At least pag nasa office ka, di ba? 8 hours nasa office ka, di mo nakikita yung anak mo, yung kapitbahay mo. Ayan. Kaya, pero, if we are attached to Christ, lahat ng mga bagay na dapat natin munang isantabi yan. Okay? So, sabi mo, Sister Letty, ano yung fruits na sinasabi mo? Bunga? Bunga talaga. Pero as Christians, ano yung mga fruits na yon? Yan, i-share ko sa inyo. Next slide. Ito lang po yung na-research ko There might be other fruits, pero ito lang po yung na-research ko so far. 4 na fruits of a Christian na nasa Bible. One is the fruit of the Spirit. Okay nga, memorize nga natin. Ano yung fruit of the Spirit? Okay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Take note ulit mga kapatid, hindi po yan fruits. Hindi plural. Yan ay singular. Wow, English to Singular. Why? Kasi, ilan po yan? 9. Lahat na 9 na virtues, values na yan, taken as a whole, na dapat makita sa ating mga Kristiyano. Hindi naman sabihin na, ayoko ng love, gusto ko muna ay peace, kasi hindi naman nakikita. Ayoko muna ng joy. Hindi po. Lahat po yan nakikita sa ating buhay, maybe in varying degrees. Iba-iba po ang pagpapakita niyan sa ating mga buhay. For example po, dito po ako nahuhulog lagi. Yung self-control and patience. Pag may nakarinig po ako ng something not good, talaga naman kung mag-defend ako, ganyan na lang. Buti nila, binago na ako ng Panginoon. Dati po, has something to do with patience. Sa office po kasi, wala namang issue kasi covered kami ng civil service. Pag hindi ka pumasok, pag na-late ka, bawas yan sa sweldo. Pero po, kahit na, pag sakali po na nalilate yung may mga kasama akong nalilate, ay talaga po, ando na ang sermon na walang teksto.
Pag meron po kaming biyahe, kunyari, may training kami or mga assessments dun sa, kunyari, Clark, pag sinabing 7:30, at hindi po dumating ng 7:30, mga 7:35, iiwanan ko na po yun. Ganun po ang aking pasensya. But dito po sa church, nakangiti na ako. Kahit po medyo malate, kahit malate tayo ng devotion, wala na kayo naririnig sa akin, di ba? Yan po, unang pinagpe-pray ko po yan sa Panginoon, na makita, kasi kasama yan kung paano naman, mag-lead ako ng devotion doon, tapos naririnig nyo na nagsisermon ako ng walang teksto kasi nalilate kayo, di ba? Parang, anong patutuo yan, Sister Letty? Hindi yan tama sa Panginoon, okay? Peace. Nako, pag may sakit ka, di ba? Pag ang Judith, patay tayo dyan. Asa ang peace? Pero yan nga po yon, kasama sa fruit of the Spirit. Okay? Pangalawa po ay the fruit of prayer. Sinasabi yan ni Jesus, if you remain in and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to my disciples. So, the fruit of prayer. Alam mo ninyo, isa sa mga kailangan dito sa prayer ay perseverance. Ang sabi dito, di ba? Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Pag hindi daw yan nakuha sa isang knock and knock and knock, hanggang sa pagbubuksan kayo. Pag hindi nakuha sa isang asking, keep on asking. Kung meron kayong pinagpipray na 20 years na, wag po kayong tumigil. Maybe on the 21st year. Di ba? Masagot na. Hindi naman siguro magagalit ang aking kapatid nito. Alam mo ninyo, yung aking kapatid na si Luz, yun nasa probinsya, non-Christian po yung asawa. Pero kilala nyo si Luz, very devoted as Christian. Nakapag-asawa ng non-Christian. Alam mo ninyo, 20 years na pinagpipray namin. Ngayon, masaya na kasi magkakasama na silang nanambahan sa probinsya. Assemblies of God po yung ina-attendant nila doon. Pero 20 years. Hindi po kami tumigil sa pagpipray. Ganun po ang sinasabi dito na fruit ng prayer. Yung mga, di ba, sa bio, sa buhay ugnayan, nakikita natin yung fruits nito. Yung may mga pinagpipray tayo na pinagaling ng Panginoon, di ba? Ang dami din na pinagpipray natin na nasasagot dito ng Panginoon. So, don't give up. Ang message lang po dito, don't give up. Hanggat sa ma-achieve mo yung fruit of prayer. Okay? Yung paa ni Ate V, ang tagal na nating pinagpe-pray, napapanaginipan na nga namin, kulay orange yung kanyang prosthetic leg Malapit na. Yan. That's kasama sa fruit ng fruit of prayer. Number 3, ito yung very common. The fruit of good works. Yan po sinabi ko kanina. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which prepared beforehand that we should walk in them. Nung tayo ay magiging Christian, ini-expect ng Panginoon na we have to do good works. Anong mga good works? Ay, hindi ko po na yan iisa-isahin sa inyo. Ang tanong ko lang, anong good works kaya ang nagawa ninyo sa iyong pamilya, sa Jewel's family natin, sa ibang mga acquaintances ninyo, sa school? Anong good works na nagawa ninyo dito? But remember ang good works ay results of your salvation. Hindi ka gumagawa ng good works para ikaw ay mas-save.
Yung iyong mga gifts, alam mo ba ninyo, di ba, ang gifts, di ba, hindi lang naman yung singing, preaching. May mga gifts kayo na parang may gustong magpa-counsel sa iyo. Yung hingi ng iyong mind or ganyan. Kasama po yan sa gifts. Yung giving, kasama po yan sa gift natin. Gift of good works. Kasama po yan. Siguro hindi naman to masyadong issue dito sa atin. But ang punto lang nito, it should glorify the Lord. Yung giving natin, yung pagtutulong natin sa mga kapatiran at iba pa, hindi dapat itaas ang sarili natin, but itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Okay? Number 4. The fruit of evangelism, the saved souls. Lagi pong nakaano riyan dito, di ba? The Great Commandment, the Great Commission. Memorizein natin ito. Matthew 28:19-20. Di ba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the very age. Di ba nakaka-touch yung laging patutuo ni Sister Babes? Lagi po kami nagkikita sa palengke. Pero laging nakaka-touch, di ba? Yung mga nagtitinda, sinishare niya, nasalubong lang niya. Christian kaya di naman. Basta na mga interactions, kung mayroong mga pagkakataon to share the Word of God, do it. Do it. Hindi po kailangan memorizing ang many things. It's just a matter of ikwento nyo kung paano kayo na-save. 1 to 2, 3 sentences. Paano gumawa ang Panginoon sa inyong buhay? Yan lang po. Pakita nyo na, ang kanta natin kanina, pakita nyo sa inyong kausap that God is good all the time. 7-11, 24/7. Hindi naman sinasabi na God is good sometimes. Hindi sinabi, God is good all the time. Yan lang po yung isi-share nito. Isi-share ninyo sa inyong mga nakausap. At minsan di ba, yung parang, hay, dati alam mo ba, lasinggero yan. Ngayon, parang hindi na. Sober na lang. Ay, bakit ka nagbago? O, di ba? So, yan, umpisa na yun to share the Word of God. Okay? And, ito, very practical application. Develop godly character of the fruit of the Spirit. Hindi po yan madali, mga kapatid. Promise. Pero conscious ka na nagbabago ang iyong character because that is required of us. The fruit of the Spirit. Again, babalik tayo sa ABC of a Christian. Okay? Serve others, help in those in need, and use your gifts for God's glory. Oy, yung panawagan dyan ni Sister Chippy na sa pagiging Christian, ano yun? Pagiging teacher. That's God's gift for you. O, panawagan ni Sister Muff at panawagan ni Brother JM. Yan, use your gift for God's glory. And then, of course, share the gospel. Number 4. Number 4 na. Last na to. Number 1 is begin. Number 2 is walk worthy, means pleasing God. Number 3, we have to bear fruits. And number 4 is a requirement. Wow, necessary. Kailangan. That we have to continually grow in the knowledge of God. Next slide, please. Walking with God, spiritual growth is ongoing, not instant. Hindi po yan ganyan lang. Unti-unti po tayong nagbabago. Unti-unti po na tumataas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. We have to know Him better and better and better every day of our lives. Hindi yung umaatras ha, laging pasulong ang ating spiritual growth. Again, sasabihin ko na naman ito, spiritual growth, I am a work in progress, true. But
Is there really a progress? Ayan, tatanong ko na naman, pangalawang beses na to. So, kailangan na tanungin natin ang mga sarili natin. 10 taong Christian, ano ang pagbabago sa buhay mo? Okay? Number 2, knowing God deeply transforms our character. Alam mo ninyong, kung hindi pa ako nag-retire at pumunta kayo sa office, iba po ang aking character kaysa nandito ako sa church. Pag tinanong nyo, sino si Letty? Ay, mataray! Kasi po, talaga, yung aking bibig, ang sinasabi nga nila, ay, hindi nakainom ng brake fluid. Brake fluid, di ba? Yung para sa kotse. Kasi ganun po ang aking bibig. Pero yan po, unang sinurrender ko yan sa Panginoon, na baguhin ako ng Panginoon. Sa bahay po, pag tinanong niyo si Neloni noon, sabi, sino si Letty? Ay, swangit. Masungit na, pangit. Kasi masungit po ako sa bahay. Pag ang baso, diyan dapat ilagay. Pag hindi nakalagay diyan ang baso, well, nalagay dito, dapat diyan yan. Kunting kwento na lang po ito, sandali na lang. Alam mo ninyo, sa kabisihan ko ng aking career, si Ted naiiwan lagi yan sa bahay. Tapos naka-travel ako ng 5 days. Pagdating ko sa bahay, grabe, ang bahay namin po ay 3x4 lang. Kasi maliit nga lang, tapos may kwartong maliit. Ang kalat. Sabi ko, ano na namang nangyari dito? Bla, bla, bla. Ang kalat. Bla. Tapos si Ted nakahiga. Sabi ko, tingnan mo, ang kalat-kalat ng bahay, nakahiga ka. Tapos sabi niya, hindi mo ba tanungin kung bakit ako nakahiga? No, nung tiningnan ko, pulang-pula, may lagnat pala. Ganon po, kaya sabi ko, hindi dapat. So, yan po yung sinusuko ka ng Panginoon ngayon. Kaya sa bahay, di na, baka kahit ano yan. Okay na yan. Okay na yan. Kahit hindi maayos lahat yung mga bagay. Kasi naniniwala pala po ako na everything should have a place and a place for everything. Kasi po makakalimutin ako. Kaya kunyari, yung Bible ko, diyan ko inilagay. Pag nalipat ko yan dito, natataranta na ako. Kasi diyan dapat yan. Pero, yan po. Pag tinanong po ninyo si Neloni ngayon, hindi na ako swangit. Mabait na daw ako. Which is, naman po, mabuting patotoo po for the Lord. Okay? Okay. So, kaya lang, it took how many years po yan? Bago po nagbago. Kasi, deeper relationship with the Lord ang nagbabago po sa atin. Ang prompting po ng Holy Spirit ang nagbabago sa atin. Sabi po sa Philippians 3:1, next slide, ito po dapat yung ating parang goal sa buhay natin as Christians. Ito dapat yung gusto nating ma-achieve sometime in the future, that I may know Him, meaning Jesus, and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So, ito dapat ang ating goal, becoming like Jesus every day of our lives habang tinatakbo din natin yung Christian race. And then, how to grow deeper in the Lord? Next slide. How to grow deeper. Commit to lifelong learning and growth in your relationship with God. Alam mo ninyo, bawal ang stagnant sa isang Christian. Dapat nag-grow tayo. Attend Bible studies. Ayaw ninyo. Umattend po kayo ng BU Thursday and Friday. Ang BU po natin ay magpo 4 years na. O magpaabot na tayo ng 5 years. Kami din po yung uma-attend nito. We have 15 hanggang 18. Pero pag tinanong nyo sila, pag tinanong mo si Sister Celia, lagi po yan sa BU, siya po ay mag-testify na mas kilala niya ang Panginoon ngayon kaysa noon na first time niyang na-encounter ang Panginoon. Yung Bible studies on Friday, alam mo ninyo, pasensya po ninang sasabihin ko. Sabi, ay, si Ninang Dali, uma-attend pa ng Bible study. Kasi, ang tingin ko po kay Ninang Dali, teacher nga siya, di ba? Parang, ang ano ko na, alam na lahat. Pero alam mo ninyo,
Si Chippy at saka si Ninang Dali, wala po yung absent sa Thursday or Friday Bible studies. Huwag kayo maano ha. May sakit, ma-attend. Okay, pwede naman off-cam. Tingnan ho ninyo, hindi naman po sa tinataas ko sinang dalawa. Sorry po na talagang mabanggit ko lang ito. Sila nga po, na ang tingin ko talaga, ako ha, pagtingin ko sa kanila, they are highly knowledgeable about the Bible, about the Word of God. Uma-attend pa ng Bible study. How much more for us, okay? So much for that sermon. Read Christian literature, watch Christian videos. Ay, wait lang pala. Nag-start kahapon yung leadership training. We were 21. Salamat sa Panginoon at Brother June, thank you for the merienda. Salamat kasi birthday niya kahapon. Nag-start po kahapon. It's varied po. May GHC, may PGP, merong PST. Meron pong mga seasoned leaders at meron pong mag-uumpisa pa lang. All these things po, ito po yung wini-wave ngayon ng ating church para patuloy at patuloy po tayong lumago sa Kanya. Ang nagtuturo po ay si Brother Willie. Actually, ang pinag-uusapan po namin doon ay 21 irrefutable laws of leadership by John Maxwell. Pero, ang pagkakaiba po nito ay meron po siyang biblical basis. Ang mga example na pinag-usapan namin kahapon ay about Bible characters. Pinag-usapan David, Saul, ganyan. So, this is more of yung laws developed by John Maxwell, pero ang application ay biblical, and of course, yung application natin ay biblical din. Okay? Then seek fellowship with other Christians. And sakto. Next slide, second to the last. Sa dami ng sinasabi ko po, sa isang oras na pagdadaldal ko rito, ito po ang i-remember natin. Walking worthy of the Lord is not about flawless. It's about being faithful. Hindi po kailangan na hindi tayo magkakasala kasi kakasala pa rin tayo, but it's about being faithful to the Lord. And finally, ay hindi nababasa. Sorry po. As you walk with Christ, your life will shine His glory. Kaya ka pala Christian. Diba? Kaysa, Christian ka pala? Bakit ganyan ka? O diba? No. It should be, as you walk daily with Christ, your life will shine His glory. Sabay-sabay po nating basahin yung ating verse kung nababasa po ninyo. 1, 2, 3, go. Let lights shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Salamat po sa Panginoon. Pray po tayo. Panginoon Diyos na aming Ama, patuloy kami, Lord, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa isang oras na sinamahan kami ng banal na Espiritu sa pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, ito lang po ang goal namin sa buhay namin, that we walk worthy of the Lord Jesus, that our lives would manifest Christ's character, that our lives, Lord, will really glorify your name kahit saan man kami, Lord. Whatever we do, Lord, we eat or drink, or kung ano man, let it be, Father God, that our desire sa puso namin, Lord, is to glorify your name. Salamat, Panginoon, na we have verses, we have the truth in the Bible to claim na pwede namin itong gawin para sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, na hindi po madali yung aming daily walk with Christ every day, but we submit to you, Lord, in obedience all these things. And we pray, Lord, that the Holy Spirit be with us, and at the end of our life, you would tell every one of us, Lord, that we are good and faithful servant. Thank you so much, Father God. At Lord, sa ngayon linggo, may darating na weekdays, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Salamat sa iyo, Father God. We give you, Lord, all the glory and honor in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.